Matapos madiskubre ang umano'y Ghost Health Center sa Marikina City, sa Antipolo naman nagtungo si Health Secretary Ted Herbosa ngayong araw. Hindi ghosted ang pasilidad doon, pero katakataka ngayong araw lang din daw nagbukas. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Mahigit isang taon nang nakatenga ang sinasabing Super Health Center na ito sa Barangay San Jose, Antipolo City. Sa report na natanggap ni Health Secretary Ted Herbosa, non-operational ang pasilidad mula nang maitayo noong July 2024, dahilan para inspeksyonin ito ng kalihim. Kinumpirma din ng ilang residente na ngayong araw lang daw nagbukas ang nasabing health facility. Maging ang logbook ng gwardya nagsasabing may mga paghahandang ginawa kagabi lamang. Yun ang report sa amin sa central office. So this was padlocked and not being used. Pero nakita nyo, ginagamit naman. I'm happy, ginagamit siya. Sagot ng City Health Officer, may mga kulang pa raw kasi kaya naantala ang pagbubukas nito. Ansab din naman po namin pinaplano yung pag-transfer. Nantay lang din po namin siyempre yung ating mga na-order po na mga gamit, then yung mga staff din po natin. Nagagamit man na, hindi pa raw ito ibabawas sa 297 na mga naitalang non-operational DOH facilities. Ito'y dahil wala pa ang laboratorio at iba pang gamit na kailangan para makonsidera ito bilang isang super health center. Matagal pa rin sa akin yun. I think we can improve our work for primary care facilities even faster. The moment it turn over sa'yo, sana patakbuhin na. Di ba that's a year? That's a year. If you see 30 patients a day, ilang libong pasyente na sana nakita natin if it was operational last year. Ipinaliwanag din ni Secretary Herbosa na ang pagpapatayo ng Super Health Center na medium size ay gagastos ng 15 million pesos para sa construction ng building at 5 million pesos para sa equipment gaya ng x-ray machine. Kaya dapat meron ng ganitong pasilidad sa Concepcion 2, Marikina City na ipinakita namin sa inyo kahapon na ginastusan ng DOH ng 21 million pesos. Kaya pinabubulaanan ni Herbosa na hindi sinuportahan ng DOH ang Marikina LGU para sa kanilang Super Health Center. Base pa sa isang dokumento, sinabi ng dating mayor ng Marikina na sila na ang magpapatapos ng naturang pasilidad. So hindi totoo yung hindi ko sila binigyan ng pondo. Sila po ang nag-certify na sabi nila certifies that yung city government na po ang magpopondo ng remaining budget. Yan, the city government has allotted the necessary funds for the completion and construction of the Concepcion 2 Super Health Center. Bukas haharap ang DOH Secretary sa ICI bilang resource person para ipaliwanag ang flow ng pondo mula sa GAA hanggang sa paggamit nito o implementasyon sa mga proyekto ng mga ahensya. Para sa agenda, Pierre Pastor, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.